Emotional na pangyayari ang naganap ngayong araw sa isang pampublikong pagdinig kung saan si Cathy Binag ay nagbigay ng kanyang testimonyal laban kay Pangulong Cote Jr. Ayon kay Binag, isa umano siyang biktima ng pang-aabuso na ginawa ni Pangulo, bagay na labis niyang ipinaglalaban sa harap ng mga tao. Habang nagbibigay siya ng kanyang salaysay, hindi napigilan ni Binag ang kanyang emosyon at tuluyang napaiyak. Ikwinento niya umano yung mga pangyayaring nagdulot ng matinding trauma at sakit sa kanya. Dagdag pa niya, matagal siyang tinago ang karahasan, ngunit sa wakas ay nagdesisyon siyang ilantad ito sa publiko upang magsilbing boses para sa ibang mga biktima ng kapangyarihan at impluwensya. Sa gitna ng kontrobersiya, maring tinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting ang mga akusasyon. Ayon sa kanyang pahayag, walang katotohanan ang mga paratang ni Binag at naniniwala silang ito isang hakbang upang sirain ang imahe ng Pangulo. Patuloy naman ang investigasyon at maraming mata ang nakatuon sa magiging takbo ng mga susunod na hakbang ukol sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga wala kayong kwenta kasi hindi nyo maiintindihan kasi hindi kayo naging biktima ng mga abusadong tao. Hindi kayo naging biktima ng mga adik. Hindi nasira yung buhay nyo dahil sa kanila. Hindi nyo maiintindihan kasi wala kayong pakialam sa mga katulad naming mga naging biktima. Hirap, no? Hirap po, no? Punta ko kayo sa FB page niyan nitong si Ma'am Cathy para pagka meron nung siyang bagong upload, makita, mapanood nyo. Kasi tayo dito, talaga hong kahanga-hanga ang ipinapakitang katapangan nitong si Ma'am Cathy Binag. Hindi ho natin alam, nagbablog din ho pala itong si Ma'am Cathy Binag. Sinend lang ho yan ng isa sa ating mga kasama dito sa PH Update. Suportahan ho natin, Cathy Binag FB page, ha. Suportahan ho natin. Ayun na nga mga kababayan, dyan ho sa vlog niya na yan, tinalakay ho niya yung ginagawang kababuyan ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Yung kanilang ginagawang walang humpay na investigasyon dyan sa Quad Committee. Pinag-isa na lang ho kasi napapagod sila, di ba? Iba't ibang committee, isa lang naman ang tinutumbok nila, masiraan ng mga Duterte. Kaya ayun, meron ho silang naisip na napakagandang ideya. Bakit di na lang natin gawing isang committee, yung 4 na committee, para isang bagsakan na lang, ika nga. Ayun na nga mga kababayan, kaya naipanganak yung Quad Committee na yan. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin yung kasinungalingan nitong si Rex Gatchalian. Sinagot na ho ni Vice President Sara Duterte yung mga banat nitong si Rex. Mamaya ho, babasahin ho natin yung pahayag ng tugon ng Office of the Vice President doon sa mga kasinungalingan ng kapatid nitong si Sherwin Gatchalian. Doon sa nagdaang budget deliberation ng tawag dito, DSWDs dyan sa Senado. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. Sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join para makasali ho kayo. Base ho sa ating nakikita dito kay Ma'am Cathy Binag, di niya na ho kailangan gawin to, di ba? Komportable na buhay, tahimik na, kasama pamilya, di ba? Pero dahil sa pagmamahal sa bayan at talagang isa ho siya doon sa mga naperwisyo ng illegal na droga na to, yun lang naman ho ang sinisigaw nitong si Ma'am Cathy Binag. Kumbaga, maging sa mga susunod na panahon, maging mapanuri tayo sa ating mga iluluklok sa pamahalaan. At kung maaari, ngayong mga panahon na to, magpa-hair follicle test na itong si Marcos Jr. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho muna natin itong naging sagot nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Rex Gatchalian. Okay? Ito ang naging sagot niya. Itong dalawang itong dalawang post na to ang sagot ng OVP. Pero ilalagay ko lang ho dito para habang binabasa ko ho, nakikita niyo ho ang pagmumukha nitong si Rex Gatchalian. Ito ang sagot nitong Office of the Vice President kaugnay doon sa sinasabi nitong si Rex Gatchalian na kung saan lahat daw ng rini-refer ng OVP diyan sa DSWD ina-accommodate daw ng ahensya.
Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte. Statement on the comment of DSWD Secretary Rex Gatchalian. The claim by Secretary Rex Gatchalian that the Department of Social Welfare and Development, DSWD, has accommodated all referrals from the Office of the Vice President, OVP, is inaccurate and misleading. Misleading ka pala, brad eh. Sinungaling ka pala eh. Inaccurate pala pagka inaccurate at misleading. Sinungaling. Anak ng tokwa. Oh. While such statement may paint a picture of seamless coordination between our two offices, the reality on the ground tell us a different story. Ito na ho yung story, ha? There had been several instances when OVP referrals were declined. An example of this was a request for assistance to an identified group of individuals whose livelihood were affected due to a African swine flu virus. The request was denied because the DSWD claimed that they cannot do mass payout and yet they are able to do it in other areas together with other politicians. Yun na nga sinasabi natin, di ba? Pag ho si Tamba, kahit 1 bilyon pa, naku po, mabilis pa sa alas 4 yung DSWD, talagang nakakapag-payout po sila. Pero doon sa mga i-refer nitong OBP na kahit na talagang kitang-kita naman na kailangan nila ng financial assistance o kung ano pa man yan, hindi ho nila tinutulungan dahil galing sa Office of the Vice President. Tuloy ho natin ang sagot ng OVP. Moreover, there are clear evidence from various OVP satellite offices that some clients referred by the OVP have been left unattended by various regional offices of DSWD. Naku po, pati ba naman, alam na, naiintindihan na natin yung order ng galing kay Gatchalian pababa doon sa mga satellite offices ng DSWD na kung saan meron din ho kasi satellite offices tong OVP eh. Pagka meron silang riniper dyan sa DSWD, auto snub. Oh, ito po, tuloy natin. Isa lamang ito sa mayroong 7,056 pending application para sa assistance for individual in crisis situation, AICS, at 2,597 pending application para sa Sustainable Livelihood Program, SLP, ang nai-refer ng OBP, Panay and Negros Island Satellite Office and DSWD Field Office 6 na hanggang ngayon ay wala pa ring naiaabot na assistant. Naku po. Grabe, napakarami ho nun. Ito. Ito yung binabasa natin. Yarin lamang nakita nyo na ho yung ayan ho. 7,056 pending application para sa assistance for individual in crisis situation, AICS, at 2,597 pending application para sa Sustainable Livelihood Program, o yun ho, yung SPL. Ito yung susunod na na post, okay? Basahin ho natin yung susunod na post, ha. Sagot ho ito ng OVP dito kay Rex Sinungaling Gatchalian. Ito ho mga kababayan, handa na rin ang listahan ng identified beneficiaries ng OVP Cebu, Bohol, and Siquijor satellite offices, ngunit patuloy na bumabalik ang mga kliyente sa aming tanggapan dahil wala silang natanggap mula sa DSWD. Sinungaling Gatchalian. Sinungaling, di ba? Ganun lang ho yun. Napakakapal ng mukha ni Rex Gatchalian. Umaasta siya dyan sa DSWD na pagmamay-ari niya ang pera ng ahensya. Pagka sinabi nitong si Tamba, bigay tayo 1 billion diyan sa bigay. Pagka sinabi itong isang politiko dito sa distrito ko, bigay. Di ba? Ibang klase ho talaga tong mama na to. Ito, tuloy ho natin. There is no clear explanation provided by the DSWD to the OVP referred clients from the satellite offices on the delayed or inaction on the request. To dismiss this unserved client is to ignore the real challenges many Filipinos face
and accessing social services. We call for DSWD immediate action to address this gap and fulfill the government obligation to provide aid to every Filipino. Dagang salamat. Rex Gatchalian sinungaling. Yeah, hindi ko kasi natin di ba? Hindi ho natin pwedeng sabihin na nagsasabi ng totoo itong si Rex Gatchalian. Lalo na kaalyado 'yan. Nasa gabinete ho siya ng mga bangag sa Malacanang. Ito nga base nga dito ko sa tingin ko kay Rex, bangag na rin yung mama na 'yan eh. Nabangag ho sa mga ayuda diyan sa DSWD. Baka pati siya linalaklak. Sorry pasensya na ako sa salita. Nanggigigilo kasi tayo dito sa sinungaling na to eh. Si Bibi Sara, sa tingin niyo ba kung nabibigyan ng tulong yung mga irini-refer niya dyan sa DSWD, magiging issue ho yan? Hindi magiging issue ho yan. Ang problema, itong mga aso ni Lisa Marcos at nitong si Tambaluslos, lahat to ay pinupolitika nila. Lalo na itong si Rex Gatchalian. Ako po, walang yaho yung mama na yan. Ito mga kababayan, ngayon naman dumako ho tayo. Ito, natawa lang ho tayo. Bago ho tayo pumunta doon sa seryosong banata, dito kay Ma'am Cathy Binag. Pakinggan ho muna natin itong banat nitong si VP Sara dito kay Risa Hontiveros. Kung naalala nyo mga kababayan, nung humarap ho dyan sa Senado itong si VP Sara, kaugnay doon sa budget pa rin ng Department of Education. Doon ho sa naturang pagdinig na yon, nagkainitan ho silang dalawa nitong si Risa Hontiveros. Ito ang pagpapasalamat nitong si VP Sara. Pinasalamatan ho niya lahat ng senador dahil ginagawa ho nila ang kanilang trabaho. Pakinggan nyo ho ang sasabihin nitong si VP Sara dito kay Risa Hontiveros. Game! Pero bago matapos ang pagdinig, may hirit pa ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines, except joke lang, ma'am. Ang galing! Ang galing! Pagdating sa asaran ho talaga, itong si VP Sara, di nyo ho ito matatalo. Except daw kay Risa Hontiveros, anak ng tawa. Wala naman ho kasing ginagawa yung ali na yan. Ano lang ho yan, pabigat lang. Kumbaga, gastos lang yan yung pinapasaho dyan sa opisina ng ali na yan. Wala naman hong balik sa sambayan ng Pilipino yan. Ito, pasadaan na ho natin lahat to kasi uling video na natin to eh. Ito, Okta Research. May ituturing ng oposisyon ng mga Duterte ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David. Naku po. Paano si Risa Hontiveros? Saan lulugar tong si Risa? Di ba? Ano siya? Self-proclaim, ang tawag doon, oposisyon. Kung yung mga Duterte na oposisyon, saan si Risa Hontiveros niyan? In between. Ito na rin mga kababayan. Pinakakansila ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, KMP. Sa Commission on Election, COMELEC, ang Certificate of Candidacy, COC, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, natatakbong mayor sa Davao City sa 2025 election. Palakpakan. Gumagalaw na ho ang mga galamay ni Tambaluslos. Anak ng toko. Hindi pa nag-uumpisa. Pinapakita nyo na sure win na itong si Tatay Digong. Hoy, Carlo Nograles, ba't pinapakansila naman itong mga KMP na to? Sinong nagbigay sa kanila ng pamasahe para magkain ng petisyon o kung ano pa man yung cancellation na yan? Itong kilusang magbubukid ng Pilipinas, pinapakansila ang COC ni Tatay Digong. Ito talagang mga Romualdez na to, di lumalaban ng parehas. Kung talagang nag-o-offer ka ng panibagong option sa mga Dabawenyo, di nyo na ho kailangan gawin yan, Mr. Carlo Nograles. Kung di man kayo, yung mga malapit o yung mga taong galit kay Tatay Digong, nakaalyado nyo, di nyo na kailangan gawin yan kung kumpiyansa kayo na may... Kaso ang problema, hindi ho sila kumpiyansa na may papanalo nila to. Tama? Ang issue ko kasi dito, ramdam na ho nila, di pa nag-uumpisa election, talo na ho itong si Carlo Nograles. Ngayon mga kababayan, dumako na ho tayo
Dito kay Madam Cathy Binag, pakinggan lang ho natin ha. Wala na ho tayong maraming pagsingit dito kasi dito kay Ma'am Cathy Binag pa lang sapat na. Napakahusay ho ng mga puntong i-raise niya dito sa ano na to, dito sa live niya na to, dito sa kanyang vlog na to. At talagang diniin niya ho yung pinakita niya, talagang pinaramdam niya sa ating mga kababayan na makakapanood dito sa video na to. Na kung paano babuyin nitong mga aliporis ni Tambaluslos at ang mga aso nitong si Lisa Araneta Marcos ang ating pamahalaan ngayong mga panahon na to. At ang ipinagbabawal na droga ay talagang salutuyan sa lipunan. Game! Banatan mo na, madam. Nag-live ako kasi nakikita ko yung ginagawa ngayon dyan sa Kongreso na pag, pagko-committee hearing, alam mo, nagiging ano na nga, parang hindi naman yan hukuman. Parang gusto nilang talunin pa yung mga lawyers and justices, and ombudsman, na parang sila pa yung naglilitis sa mga tao na, alam mo, ang nakakaya is yung mga na desisyon na ng hukuman. Yung mga gusto nilang batikusin o pag-usapan. And sa totoo lang, nanggigigil ho kasi ako. Kasi yung topic nila is war against drugs. Or let me rephrase that actually. War against the Duterte. Yun let's talaga be yun. realistic here. War against Duterte. Alam nyo, talaga yan. nanggigigil ako. Kasi, ginagawa nila tayong bobo. Kahit na anong paikot-ikot ang sabihin nila, we're concerned about the EJK killing. Hindi ho Hindi ho. Talaga ang gusto lang gawin, insiraan ang mga Duterte at pasamain at baliktarin yung mga mabuting nagawa nito. I'm against drug addict and criminals. And I don't understand why all this, some of these congressmen are tolerating and entertaining criminals, convicted criminals, na pinababayaan nilang, bigyan nila ng platform or gamitin, ultimo, ang Kongreso para lang pasamain ang Duterte. Let's, stop all this BS bullshit, yung katarantaduhan, yung kaplastikan, nakapekian na mga pinagsasabihin ninyo na we're pro-life and everything. I'm pro-life, but are you pro-victim? Paano kaming mga biktima? Okay, if pro-life kayo, paano kaming mga biktima? 'Di ba? Ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusado. Correct. Paano kami? 'Di ba? Ba't yung binibigyan ng platform yung mga yan? Paano bigyan nyo yung platform yung mga nawawalang kabataan ngayon, biktima ng rape, biktima ng mga addict, biktima ng mga magnanakaw. 'Di ba? Parang ba't yung pinag-uusapan yung iniinsulto nyo ang batas? Iniinsulto nyo ang justice system natin. Kasi those are convicted criminals. Again and again. Convicted criminals po sila. Na hustisyahan na po sila. 'Di ba? Bakit nyo sila ine-entertain? Addict din po ba kayo? Alam mo, sabi nila, masama akong mag-wish ng... Tanongin ho natin tong si Barbers. Bakit nyo ho ini-entertain yung mga pinaghihinalaang mga politikong na-involve sa ipinagbabawal na droga? Bakit nyo ho pinapakinggan itong mga politikong itong mga individual na self-confessed na drug lord? Bakit ho? Mga bangag din ho ba kayo? Hindi, pero honestly, may point naman itong si kasi kung ikaw nasa matinong kaisipan, mabilis pa sa alas 4, paaalisin mo yung mga tao na yan yung mga convicted, yung mga kriminal nga yan gagawin nila lahat para sa pera. Nakuha nyo ho ba yung 3 kriminal na pinaupo nila, talagang pinadaldal nila dun sa Sa tingin nyo ho ba magdadaldal yung kung walang bayad yung mga yun? Ano makukuha nila? Pwede nilang sabihin, anong gagawin nyo sa amin? Hindi ako magsasalita, nakakulong na ako, pakialam mo dyan, lalabas pa ako sa TV. Diba? Ganun lang ho yan. Kailangan nyo ako o bayaran nyo ako. Ganun lang naman kasimple yan. O yung dalawang itong si Mabilog at itong si Kerwin, tumatakbo silang parehas na mayor. Kaya yung media mileage na makukuha nila dyan sa pagharap nila sa Quad Committee, sapat na bayad na yon para magsalita sila at magdaldal.
Oh, yaan nung si ano, meron nung lahat interes. Oh, yaan si ano, ano pangalan nun, yung babae, yung, si Garma, oh. Kailangan ho niyang lumabas. Oh, ngayon hindi pa pala siya nakalabas pero kasama na niya ang anak niya. Yun. Tuloy. Masama sa kapwa. Masama akong sabihin na sana mamatay na din kayo, sana maging biktima din kayo, sana yung mga mahal nyo sa buhay o yung pinahalagaan yung tao sa buhay nyo is maging biktima din ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusadong tao. Nanggigigil talaga ako ngayon aga-aga. 'Di ba? Pero, you know, magpakatotoo tayo, wag tayo magpaka-plastic dito. Kasi kung meron yung may karapatang magganito, magalit, ako yun eh. Kasi biktima ako ng mga hinayupak na addict na yan eh, na napakawalang hiya, na walang puso. You know, parang walang tamang pag-iisip. Criminal minds. Ngayon yung kung ultimo, yung iilan dyan na kongresista sa gobyerno natin is ito tolerate mga convicted criminals. Saan pa tayo pupunta? Diba? Huwag nyo iboto yung mga yan. Kasi walang kwenta. Napakawalang kwentang mga kongresista pag ganyan tayo. Diba? Parang sinusupport mo yung mga convicted criminals, binababoy mo, kine-question mo yung dinisisyonan ng batas na nag-convict na sila, na mali sila. So, kine-question mo yung batas natin. So, pinapanigan mo yung mali sa tama. Diba? Anong klaseng tao ho kayo? Sana kung mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, mangyari sa mga mahal nyo sa buhay, nang maramdaman nyo, tingnan natin kung ipagtatanggol nyo pa yung mga yan. Kung ipagtatanggol nyo pa yung mga ganyang klaseng mga tao. Yun na nga ho, mga kababayan, kasi hindi ho nila naramdaman yung hinagpis na nararanasan itong mga OFW na iniwan ng kanilang mga anak sa Pilipinas tapos nasira ang buhay dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Hindi ho nila naranasan. Wala hong alam itong mga tao na to, kaya nakakalungkot ho dahil wala ho silang kaalam-alam. Di ho nila naramdaman yung mga naramdaman nitong si kagaya nitong si Ma'am Cathy Binag. Ngayong mga panahon na to, wala ho silang pakialam. Diba? Nakakapanggigil kayo, nakakadiri kayo. Hindi ko alam ba't kayo nandyan, umalis na ho kayo sa pwesto nyo kasi wala ho kayong karapatan. Tapos, kung makapagtanong kayo, hindi nyo binibigyan ng chance. Yung taong makapag-explain ng tama. Correct. Yan si Paduano, napanood kita. Nag-e-explain ang isang pulis ng kanyang side. Pinipilit mo siya, kailangan sabihin mo sa akin sino yung mga lawyer na yan, anong pangalan. Alam nyo, sir, ayaw kitang i-sir. Hindi ka karapat dapat i-sir kasi nanggigigil ako kasi sinusuportahan mo yung mga addict tsaka kriminal. Kung makasigaw ka, para mong ikaw nagpapalamon, kung makaano kayo dyan sa Congress, kung makasigaw kayo sa mga tao, yung mga resource person nyo, pag di nyo gusto yung sagot, sinisigawan nyo. Paalala ko lang ho kayo sa inyo, ang taong bayan ho nagpapasweldo sa inyo, kaya ho kayo nakaupo dyan, kasi inupo ho kayo ng mamamayang Pilipino. Wala ho kayong karapatang sigawan yung resource person nyo, lalo na ho kapag di nyo gusto yung sagot at hindi nyo pinapatapos ang sagot, binabara nyo. Obvious na talagang selective kayo, na fake yung inyong investigation, na talagang alam nyo, ang gusto nyo talaga, wag silang makapag-explain ng tama, gusto nyo silang pasamain. Yun yung katotohanan. Diba? Tigilan nyo na ho kami. Huwag nyo suportahan yung mga addict. Nakakagigil. Ang sarap magmura, hindi lang talaga ako mapamura eh. Mga kaya hinayupak. Sana mangyari sa family ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, yung nangyari sa akin. At nangyari sa family ko. Kakabwisit kayo. Mga wala kayong kwenta kasi hindi nyo maiintindihan kasi hindi kayo naging biktima ng mga abusadong tao. Hindi kayo naging biktima ng mga addict. Hirap, no? Hirap po, no?
Punta ko kayo sa ano sa FB page niyan nitong si Ma'am Cathy para pagka meron nung siyang bagong upload makita mapanood nyo kasi tayo dito nakita ho natin kung paano nasira yung buhay ng mga ibang kakilala natin dahil dyan sa droga na yan kaya galit ho tayo dyan. Pero tayo hindi naman ho tayo nalulung dyan. Nung medyo bata-bata tayo nagyosi tayo, nag-inom tayo, naranasan din naman ho natin yung mga ibang bisyo. Pero yung droga na yan, hindi ho tayo na-addict dyan. Yung tipong kagaya nitong pagka-addict na nakikita natin sa mga nakaupo ngayon sa pamahalaan. Yung pabalik-balik sila sa CR para paglabas singot daw ho sila ng singot. Di ho. Kasi ano yan nakita na ho natin. Pagka nakita nyo na ho kasi yung tipong kahit na itong mga addict na to, pagka kahit nasaktan mo na, kahit na gulpihin mo na, wala na ho silang pakialam. Kumbaga yung utak nila nasira na yung ano nila, yung utak nila Yung tipong Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!